Good morning everyone. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. Good morning Australia, Indonesia. Good morning Italia, Amerika. O sa iba't ibang dako ng daigdig. Magandang umaga po sa ating lahat. Kanina, bago mag-umaga, malaki at malakas na lindol ang yumanig sa Japan. Doon din sa China. Bakit po nangyayari ang mga ganyang mga sakuna? Sapagkat po yung Japan, nandyan nakatira ang lahat ng mga taong gumagawa ng mga kasamaan, mga kasalanan. Nandyan sa Japan ang mga taong marami ang tattoo. Sila gumagawa ng mga kasalanan. Ang tawag sa kanila, sila ay mga yakuza. Kapag membro ka na ng yakuza, kailangan sundin mo ang kanilang palisiya. Kapag hindi mo masunod, puputulan kanila ng daliri. At bakit doon din sa China, yumanig din ang napakalaking malakas na lindol? Bakit po binalikan sila? Sapagkat yung bansa na yan, sila ay mga taong walang Diyos, mga taong hindi naniniwala na mayroong Diyos, kundi ang kanilang sinasamba, ang kanilang Buddha. Yung Buddha ay isang uri din ng rebulto yan. May mga ginto silang Buddha. Ang tawag sa relihiyon na yan, Tripitaka Buddhista ang tawag sa kanila. Binabalik-balikan sila dahil po sila ay hindi gumagawa ng mga kabanalan. Ang Russia, malaki ang sunog sa Russia. Bakit sinunog sila? Mga masasama ang mga ginagawa nila. Di ba nung una nagsabi ako sa inyo na yung tatlong bansa na yan, yung North Korea, Russia at China, sila ang kausap ng Santo Papa sa Roma. Ano ang sabi ng Santo Papa sa Roma? Napakabigat na. Marami ng tao ang mundong ito. Hindi na daw kaya ng birth planning. Di ba may tinatawag tayong birth planning? Birth control? Hindi na daw kaya. Ngayon nag-usap-usap sila. Yung tatlong bansa na yan, para daw ang mga tao ay mabawas-bawasan daw kasi mabigat na daw dalhin sa karamihan daw ng tao. Pinapatay nila. Gumagawa sila ng mga baksin. Pinapatay nila ang tao. Ngayon, hanggang ngayon, maraming mga taong nabaksinan na sila mismo
ay hindi na sila makaintindi sa kanilang karamdaman ng kanilang pangangatawan. Noong hindi pa sila nung una na baksina, maayos naman ang kanilang pakiramdam. Pero ngayon, ang iba na complicated na. Yung iba nangamatay na dahil sa inatake daw ng puso, inatake daw ng kidney. Hindi nila alam. Niloloko sila ng papa sa Roma na yan. Si Mr. Bill Gates, nga siya ang may-ari, siya ang gumawa ng cellphone, computer, laptop, pinakamayaman na tao sa buong daigdig, sa buong mundo. Siya si Bill Gates ang nag-finance noong yung insik na magkasintahan, binayaran nila. Ang sabi nila, buong mundo, buong daigdig, pumunta kayo sa mga mall. Doon kayo. Doon yung ipapahid yung mga pawis ninyo, yung mga laway ninyo, para kumalat ang COVID-19. Ngayon, kumalat at hanggang ngayon, alam niyo po ba, mga kapatid, mga kaibigan, may isang virus na kumalat ngayon, na yung virus na yan ay nalilito na ang mga doktor, ang mga scientist, kung paano patayin yung vaccine na yan. Ano ang pagpatay sa virus na yan. Kung natandaan ninyo, mga kaibigan, kapatid, tingnan ninyo ngayon ang hangin. Di ba malamig ang simoy ng hangin? Di ba? Marami ang mga taong nagkakasakit ng influenza, yung tinatawag na flu. Yung iba inatake ng asma. Yun ang ginagawa nila mula sa, natandaan ninyo, di ba nung una sinagsabi ako sa inyo na ang birot ay binumba ng Israel, nawasak, marami ang patay. Yung bomb na yan, nagdala ng virus. Kasi, yun si Netanyahu, anak na ng dyablo yan. Yung Israel na yan, gitunglo na. Isinumpa na ng ating amang Diyos sapagkat nandito na sa Mindanao. Itong Mindanao na ito ang tinatawag the Little Israel. Ano sa Bisaya ang the Little Israel? Gamay nga Israel. Bakit dito ito ang tawag na Mindanao? Bakit Little Israel? Sapagkat dito nag-reincarnate
ang lahat ng mga anghelis at ang lahat ng mga apostolis dito nag-reincarnate. Unang-una, nag-reincarnate dito si Senior San Miguel. Pangalawang nag-reincarnate dito si Senior Santiago. Ikatlong nag-reincarnate dito sa Mindanao si King Solomon. At nandito ngayon sa aking harapan siya usa ka reincarnated na tao, si Pablo. Sino ba itong si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo ay isang apostolis ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ano ang ginawa sa mga satanas? Ano ang ginagawa ng mga dyablo na yan? Yung iba, inagaw niya. Nagpaagaw kasi. Dito na sana si Senior San Anton. Nandito na sana si Mateo. Nandito na sana si Matias. Pero nasaan sila ngayon? Wala na. Nagpadaig sila. Nagpadaig sila sa mga linglang ni Satanas. Mayroon pa. Marami pa akong hinihintay. Ako lang ang makapagsabi kung sino siya. Kung ano siya. Sino ang mag-reincarnate sa kanya. Kaibigan, kapatid, mahal ko po ikaw. Kaya nga, tinuturuan ko kayo ng tama. Saan ka lumakad? Saan ka umupo? Ano ang dapat mong gawin? Ako lamang ang nagsasabi. Kasi ang karamihan ng mga tao ngayon, ang karamihan sa iba't ibang mga religion, ang sabi nila, ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagpaparito ay mawawasak daw ang mundong ito. Hindi po totoo yun. Yung mga nakasulat sa kanilang mga Bible, mga Biblia na yan, tapos na, giistadihan ng mga Bible scholar ang Biblia na yan. Yun ang dahilan para sila makapagpangwarta sa mga tao. Ang totoo, itong daigdig na ito, itong mundo na ito, ay hindi na wawasakin, kundi dito susunugin ang lahat ng taong gumagawa ng mga kasalanan. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, nakita ko na ang bagong bayang banal na siya ang pupuntahan ng bawat may liligtas kung siya nakasakay dito sa sakyanan na ito. Anong sasakyan na ito? Holy Quadrogy. Ang tamang daan tungo sa iyong kaligtasan. Kayong lahat na gumagamit pa hanggang ngayon ng Biblia, sabihan ko kayo, ito talaga ang isasabi ko sa iyo. Matagal na po na inuutusan ng ating Amang Diyos si Daniel. Ang sabi ng Amang Diyos kay Daniel, 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 sasarhan mo na ang Bible. Padlakan mo na ito hanggang pagdating sa araw ng paghuhukom. Yun po ay nakasulat sa Daniel 12:4. Kayong lahat na nagbabasa ng Biblia,
Nabasa na ninyo yan, pero hindi ninyo itinuro sa mga tao. Itong lahat ng mga sinasabi ko sa inyo ay totoo. Kaibigan, kapatid, galing ito sa ating amang Diyos. Ano ba ang gusto sa ating amang Diyos? Ito. Ibigin mo siya ng taos sa iyong puso. Iwanan mo na yung mga ginagawa mong masasama. Iwanan mo na yung mga kasinungalingan. Naku po, sa Senado ngayon at sa Kongreso, marami mga taong mga sinungaling. Iwanan mo na, iwasan mo na yung pagnanakaw. Bakit hanggang ngayon nagnanakaw pa sila? Kaibigan, kapatid, kayong naririto, tulungan po ninyo ako. Idalangin natin sa ating amang Diyos na wala ng Marcos pa na maglilingkod, mamumuno sa ating bansa. Mga sinungaling sila. Isa lang ang ating nakikita ko na yung hanay ni Duterte. Silang lahat ang dapat mamumuno sa bansang ito. Bakit po? Nakikita ko yan. Iyon kasi ang taong yan, si Rodrigo Roa Duterte, nag-reincarnate sa kanya, si Senior San Miguel. Sino ba itong si Senior San Miguel? Si Senior San Miguel, siya ang kaaway ni Satanas. Noong nakita ni Satanas na hindi nakaupo sa kanyang upuan ang ating amang Diyos, umupo si Satanas sa upuan ng ating amang Diyos. At nakita niya sa kanang kamay, nakita niya ang tubig ng buhay. Kinuha niya, ituslo niya, linagay niya ang kanyang kamay, at ipinisik niya. Ang iba, nakatira, ang nahulog sa kahoy, andyan po sa kahoy, yun ang mga baliti. Ang nahulog sa bato, andyan po sa bato. Ang nahulog sa tubig, andyan po sa tubig. Nung nakita ni Senior San Miguel na si Satanas ay gumagawa sa mga gawain nga hindi dapat siya ang magawa nun, kundi ang amang Diyos lang. Nakita ni Senior San Miguel at pinalaya siya. Yun ang tunay at totoo nga mga pangyayari. Anong araw po ba yung nakita ni Satanas na hindi nakaupo ang amang Diyos sa kanyang upuan? Ang ikapitong araw. Ngayon sa ating kalendaryo, sa ating kalendar, magbilang tayo. Anong araw? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapitong araw. Bakit mo hindi nakaupo ang ating
Amang Diyos doon sa kanyang upuan sa araw ng Sabado. Ito ang totoo. Matapos niyang magawa ang mundo, nandyan na po ang mga kahoy, ang mga halaman, ang mga hayop, ang Ama po ay nagbulay-bulay. Kung sa Bisaya nang nagbulay-bulay, na malandong. Nagbulay-bulay ang ating Amang Diyos. Tayo pa kayang mga tao lamang. Karamihan, ang pagsamba nila ay linggo. Hindi po. Ang araw ng Sabado. Musabay tayo sa pagbulay-bulay ng ating Amang Diyos sa araw ng Sabado. Ngayon, nandito ka naman sa bahay-sambahan, sumamba ka naman, pero natulog ka naman, hindi natupad ang gusto ng ating Amang Diyos. Ang sabi nila, nagpiyong-piyong raman ko, pero namati akong dalunggan. Yun ay pangatuwiran po lamang. Kasi yung diablo na yan, yung mata mo, diyan siya maglingkod para hindi mo mapakinggan ang utos ng ating Amang Diyos. Bakit ako lamang ang nagtuturo na nandito na ang ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat ito ang totoo. Mula siya dito, nakipag-usap sa akin dito sa bahay-sambahan na to. Pumunta siya doon. Pinakaunang bansa na pinuntahan niya, ang China. Pangalawang bansa na pinuntahan niya, ang North Korea. Pangatlong bansa na pinuntahan niya, ang Russia. Doon sa Russia, ang matindi. Siya mismo nagpapakita doon sa ibabaw ng alapaap. Pero naniwala ba ang Russia sa kanya? Hindi po. Pag-abot ng 3 days mula na nagpakita sa ibabaw ng alapaap ang ating Panginoong Hesukristo. Anong nangyari sa Russia? Gulat sila. Ang buong mundo nagugulat. Matinding lonop, matinding baha na hindi man yun nangyayari mula pa nung una. Hindi ninyo alam na ito po ang totoo. Bakit mag-reincarnate? Papasok ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo sa isang tao. Halimbawa, ikaw, ilang taong gulang ka na? 16. Papasok sa iyo ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo para ikaw ang gamiting instrumento para sunugin ang mga Biblia, sunugin ang mga imahe, ang mga ribulto at ang mga buto ng tao na ginagamit nila sa pag-hypnotize sa kanilang mga membro. Yun ang totoo. Nandito na. Kapag mabalitaan na natin na mayroong tao na nagsusunog ng mga Biblia at mga imahe, mga ribulto doon sa Vatican, nandoon na ang ating Panginoong Hesukristo. Yun ang totoo. Pero hindi sila maniwala. May iba pa nga hindi maniwala sa akin. Kasi tingin nila sa akin bilang isang ordinaryong tao po lamang.
Yung sinabi ko, nang sabi ni Daniel, ano ang sabi ni Daniel? Nakita ko na dumating ang araw na yan na ang dagat ay hinambalos sa 4 na malalakas na hangin. Ang dagat, tandaan mo, kaibigan, kapatid, ay nagsisimbolo sa buhay ng mga tao. Kapag walang dagat, walang tao, hindi mabubuhay ang tao kung walang tubig. Tama o mali? Anong sabi ni Daniel? Nakita ko na hinambalo sa 4 na malalakas na hangin ng dagat. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, ang Diyos ay espiritu, ang kanyang kalagayan tulad ng hangin. Tandaan mo, 4 na malalakas na hangin. Yun po si Jehovah. Yun po si Jireh. Yun po si Jason. At yun po si Jesus Christ. Anong sabi ng iba? Hindi ako maniwala, no? Alam na nila. Ang hindi maniwala, tiyak, susunugin pagdating ng araw. Sino sa inyo ang gustong sunugin? Tiyak, susunugin sila. Hindi sa maniniwala eh. Yun po ang ibig sabihin sa sabi ni Daniel. Nakita ko doon sa malayo na ang dagat ay hinambalos sa 4 na malalakas na hangin. Dito sa malayo. Ano itong malayo? Ito po ang Pilipinas. Sa English, Far East. Ito po ang Pilipinas. Ito po ang totoo. Ano ang ibig sabihin ng malayo? Far East. Ano ang Far East? Pilipinas. Philippines. Di ba? At may sabi pa si Daniel, nakita ko na may mga ngipin. Tandaan mo may mga mahait na ngipin sa dala ng taong ito. May mahait daw na ngipin. Sama daw sa kahait ng itak o espada. Dito sa Mindanao, dito sa Pilipinas. At ano ang patutunay ni propetang si Isaias? Ang sabi ni propetang si Isaias, nakita ko doon sa malayo. Ganon din si Daniel. Ano ang sabi ni Daniel? Doon sa malayo. Ano ang sabi ni propetang Isaias? Nakita ko doon sa malayo na may isang tao na titindig, tatayo at magtuturo sa mga kautusan ng ating Amang Diyos. Ito ngayon. Pero bakit hindi kayo maniwala? Sapagkat ang tingin nyo sa akin ay isang ordinaryong tao lamang. Sige, bahala na kayo. Sa bagay, kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Hindi ako makaliligtas sa kaluluwa ninyo. At kayo din hindi makaliligtas sa kaluluwa ko. Ang bawat isa sa atin, gaya ng ating Panginoong Hesukristo, ay ipinako siya sa krus. Anong ibig sabihin nun? Para matubos. Sa pamagitan ng kanyang dugo, matubos ang kasalanan ng tao. Maraming tao ngayon maraming mga taong gumagawa ng kasalanan. Mga kaibigan, kapatid, maniwala ka lang na ang Holy Quadro G, Religion Incorporated, ito lamang ang huling sasakyan. Tandaan nyo ang Holy Quadro G Religion po lamang
ang huling sasakyan sa iyong kaluluwa papuntang bayang banal. Ito ang tamang daan. Dito ka lumakad sapagkat kayo ay tinuturuan ng tama, kung ano ang mali, kung ano ang tama, itinuturo ko po sa inyo. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo po yan manalangin sa ating buong may kapal.